Jovi, Mase, Chiki, ayun nga, no, tuloy-tuloy yung pagdaraos ng concert rally dito sa may EDSA Shrine. At kani-kanina lang ay nagsalita dito yung controversial priest o activist priest na si Father Robert Reyes at kanya nga sinabi na korupsyon talaga yung pinakatututukan nila ngayon sa hapon na ito. So tinawag nga nila ito na anti-corruption rally, hindi lamang sa administrasyon ng Marcos, kung hindi na rin sa pakikipag-ugnayan nito o sa pamumuno na rin ni VP Sara. Kanila rin tinutuligsa nga yung ilang kongresista kung bakit hindi pa tinutuloy itong impeachment case laban kay VP Sara. Ngayong napatunayan naman na daw at marami ng ebidensya itong mga nagdaang aligasyon dun sa paglustay niya nga sa confidential funds nitong OVP at itong Department of Education na dati niya rin hinahawakang opisina. At ngayon naman ay nagsalita rin itong si dating Finance Undersecretary Shelo Magno, no? At kanya rin sinabi na bukod sa korupsyon ay kailangan ding tutukan ng mga Pilipino yung pagiging maayos na botante sa susunod na eleksyon. Ito raw yung kikitil dito nga sa tinatawag na dark age nitong Pilipinas at para magtuloy-tuloy na rin ang progreso ng Pilipinas. Balik sa inyo. Rainiel, may nakasulat dun sa likuran mo, nakalagay resign all. Sinong pinatutukuyan dyan ng mga rallyista? Well, of course, gusto nilang ipa-impeach si VP Sara. Pero sino yung resign all? Yung placard na yan, no, or yung tarpaulin na yan, ay kanina rin nating tinanong. Yung resign all na yan ay pinapatutsadahan nga nila itong si President Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte. Sinabi nila na yung ipinangakong unity team nitong dalawang ito ay naging uni-itim. Kaya nga tinawag nilang dark age na yung kasalukuyang administrasyon sa ngayon. So, hinahanapan nila ng accountability itong si Marcos at si Duterte. At panahon na rin daw para magkaroon nga ng mas competitive na leadership itong Pilipinas para makaalpas na rin dito sa nararanasan nating kahirapan. Rainiel, si Chiquito, sino-sino ang mga individual o mga grupo na talagang, for lack of better terms, pasimuno ng rally na to? O may panawagan na resign all? Chiki, eto nga daw rally na ito ay multisectoral, no? From 80 multisectors dito sa Pilipinas. Tinanong natin kanina yung isa sa mga secretariat, which is also si Father Reyes, no? At sabi nga ni Father Reyes ay ito raw ay pinagsama-sama doon nga sa mga sektor ng simbahan, agrikultura, and even mga student council ay sumama rin dito sa rally na ito. At sinabi nila na in some case, this one is a political o hindi nga dapat i-relate daw sa pamumulitika sa nalalapit na halalan. Pero yun na nga, no, doon na rin patungo dahil ang tinitignan natin dito ay yung kanilang mga pinagsasasabi na kailangan i-address ng ating bansa. Unang-una, tinalakay nila ang korupsyon. Pangalawa naman yung sa darating na eleksyon. So, hindi rin maikaila na tinuligsa rin nila yung nangyayaring political dynasty dito sa Pilipinas dahil isa raw ito sa mga dapat tutukan ng mga Pilipino na sa susunod na eleksyon, no, sa susunod na halalan ay nakikita natin na pare-parehong pamilya lamang din yung nandito nga sa mga balota. So kung hindi ito daw political, itong rally na to, wala kang political personalities na nakita dyan, Rainiel? So far, wala pa naman tayong nakitang mga kilalang political personality rito. Pero kani-kanina ay nakarinig tayo nung ilang mga taga-suporta, nung mga local candidate, no, sa mga probinsya. So we cannot disclose kasi hindi naman din sila nagkumpirma. Pero doon sa narinig natin doon sa holding area, they are representing itong mga local candidate gaya na lamang ng isang gubernatorial candidate from Pampanga at nakakuha rin tayo from Visayas. Gano'ng kalaki ang crowd dyan, Rainiel? Sa latest estimate ng pulis kanina, no, roughly nasa 1,500 to 2,000 yung bilang ng mga rallies na dito. And sa ngayon, medyo kumonti na ito dahil bandang alas 6 ay magkakaroon nga ng misa dito sa may EDSA Shrine. No? So yung iba ay pinapayuhan na pumasok muna doon sa chapel para nga makibahagi dito sa gaganaping misa. So kasama pa yung mass doon sa activity nila, Rainiel. So mga until what time natin inaasahan
na mag-stage dyan sa area na yan, yung mga rallyista, para dun sa, for the sake of our commuters, yung mga bumabiyaheng ngayon, mag-ready na sila sa traffic. So mga hanggang anong oras daw yan, activities nila? Per permit nito nga mga organizer, nakita natin na binigyan sila ng hanggang alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. And religiously, susundin daw nila itong oras na to. Para naman dito sa ating mga kapatid na motorista, dito no, yung sa may northbound lane nitong EDSA Ortigas, dito no, bago dumating sa EDSA Shrine, yung unang kanto, yung nagiging diversionary road para nga doon sa ilan nating mga motorista na papunta sa norte no, o yung babagtasin itong northbound lane.